Hello po? Hello? Hi! Hello! Mabuhay? Mabuhay! 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 Ayan. Seminar ito ng mga ilang chairman ng Sangguniang Kabataan mula sa Luzon. Alam kaya ng mga chairman kung ano ang kanilang mga tungkulin. SK was created for the youth. It's to enhance our skills and for the future of our bayan. Siyempre po na we have to create projects to enhance our capabilities. They develop the strength of the youth, like having tournaments in different sports like volleyball, basketball, badminton. So they develop the strength and they boost the confidence. Yung gabayan po yung mga bata din sa edukasyon. Kasi po, ngayon po, marami po kasi tayong problema about sa edukasyon. Maraming mga kabataan ang di nakapag-aral. Bigyan gabay yung mga kabataan na naliligaw ng landas. Ayon sa National Youth Commission, nagtutulungan sila ng Department of Interior and Local Government para sa training ng mga SK officials. Nahihirapan ka ba relating with mga ate kuya dito? How was it? Parang iba po kasi yung sa kanila. Layunin daw ng mga training na ito na hasain ang mga susunod na lider ng bansa at mailayo sila sa tradisyonal na sistema ng politika. Who would like to share gawin? Sa panahon kasi ngayon, nakikialam na ang mga politiko o kaya ay partido politikal sa SK. Malaki raw kasi ang pakinabang ng mga politiko sa mga opisyal ng SK. Noong nakaraang taon, halos 38,000 ang iniluklok na SK chairman. Mahigit 200,000 naman ang inihalal na SK kagawad. Palagay ko yun, pwede ang mag-alaga magkabilang panig. Ibig sabihin yung opposition kay Kap o yung kakampi ni Kap. Pag halimbawa close fight na o kailangan na yung boto, halimbawa yung appropriations ordinance, 2/3 yun, di kailangan niya po talaga yung dagdag na boto at si SK mahalaga ron. Si Michelle May Gonzalez, ang SK chairman sa Barangay Western Bikutan sa Taguig. Ako po muli si Ate May Gonzalez, ang inyong SK Federation President dito po sa Taguig. Kwento ni Maymay, hirap siyang tuparin ang tungkulin dahil hindi siya kapartido ni Taguig Mayor Lani Cayetano. Nahalal din si Maymay bilang SK Federation President sa buong Taguig. Dahil dito, automatic na ex-officio member siya ng konseho. Ibig sabihin, kabilang siya sa konseho ng Taguig at may isa siyang boto kapag may resolusyong ipapasa. Ang ina ni Maymay, isa ring konsehal at miyembro ng oposisyon. Dala raw ng politika, hirap si May na gampanan ang kanyang tungkulin. Kwento ni Konsehal Gonzalez, isang araw bago ang proklamasyon ni Maymay bilang SK Federation President, nagsagawa ng panibagong eleksyon ang kampo ni Mayor Lani Cayetano. Nagsagawa sila ng sarili nilang eleksyon, yung grupo ni Mayora. Naggawa sila ng sila-sila lang, hindi yung sanction ng DILG, basta sila-sila lang. At nagdeklara sila ng panibagong SK Federation President. So ang nangyayari sa Taguig ngayon, dalawa ang nagaganap na session. Dalawa ang SK Federation President. We have Goma Cruz as SK Federation President. He has been duly endorsed by the local Sanggunian as SK Federation, and he has been attending the sessions regularly ever since his election. Ayon pa kay Attorney Ikay, kinailangan daw ulitin ang eleksyon noong December 2010 dahil sa kontrobersyang kinasangkutan ng kampo ni Maymay. A resolution was issued by the SK Federation of Taguig stating that there was fraud and vote buying held during the elections. Sagot naman ng ina ni Maymay, malinaw na ang ibinoto at lehitimong SK Federation President ay si Maymay. Meron siyang certificate of proclamation and canvass of votes issued by the DILG. Recognized din siya ng National Youth Commission. Merong resolution ng National Youth Commission signed by all commissioners.
Nagsampa ng kahilingan sa Korte Suprema ang kampo ni na Konsehal Gonzales para ideklarang walang bisa ang mga ipinasang resolusyon ng Konseho ng Taguig. Pero hindi umaksyon ng Korte Suprema dahil di raw nito sakop ang kaso. Ang dati katuwaan lang sa pagitan ng mga bata, naging seryosong issue dahil na rin sa mga matatanda. Ayon sa patakaran ng SK, anumang kontrobersyang kinakaharap ng isang SK Federation President ay hahawakan ng SK National Executive Board. Naglabas na ang board ng resolusyon na kumikilala kay Maymay bilang SK Federation President. Sa katunayan, si Maymay ang inihalal bilang Secretary General ng National Executive Board. Maging si DILG Secretary Robredo, dismayado na ang dapat ay pagsasanay ng mga bata sa pagiging leader, nagiging marumi na dahil sa mga matatanda. Hindi natin lahat, no? Ang nangyayari pag, alimbawa, sa ngayon, di ba maghahalal ng barangay captain at maghahalal din ng SK, lumalabas talaga, nagla-line up na. At kung si Mayor ho, pakialamero, di ila-line up niya na rin hanggang dun sa ibaba. Para nga naman pag nanalo yung mga ticket, madadagdagan yung panig ni Mayor sa konseho. Kahit maliit na unit lamang ang SK, pinag-aagawan ito ng mga politiko at tinitiyak na manok nila ang mauupo rito. Malaki rin yung impluensya actually. For example, pag-election pa lang ng SK Federation Chair, yung bulok na sistema ng iniimbita yung mga barangay chairman, SK barangay chairman sa isang lakbay-aral kunyari. Yun pala, in 2 weeks may election. So yung mga ganung style na old style of patronage politics. Sa ngayon, di pa lubos na nagagawa ni Maymay ang kanyang trabaho. Because I am not in the same political party as my mayor, she does not give me an office for the youth to contact me, and she doesn't give me funds in order to conduct my projects for the youth. Nasa korte pa ng Taguig ang kaso ni Maymay. At dahil sa kaso, magkakatunggali na rin ang mga miyembro ng Konseho ng Taguig dahil sa botong dala ng SK. Dahil apektado na ang SK ng bulok ng sistema ng politika, kine-question tuloy ang kredibilidad nito. Ang palagay ko po yung maturity na hinahanap natin, madidevelop in a non-political partisan way. Ang palagay ko yung partisan political activity, hayaan na po natin so nakakatanda. Ihanda po natin yung ating mga kabataan sa isang matuwid at maayos na paraan. Sa laki ng potensyal ng mga kabataang maglingkod sa bayan, nakakapanghinayang kung ang training ground para sa mga susunod na liderato ay nagiging training ground na nga para sa paghubog ng susunod na mga trapo.